So, good day guys. Ngayon, ang gagawin natin ay ang ah, lesson number, yung activity number 2. Since nakatapos na tayo dito sa basic FortiGate configuration lab, is magpo-proceed na tayo sa firewall policies and access control. And yun nga, ang objective natin dito is to configure and enforce network firewall policy. So ano nga ba yun? Firewall policies and access control is yung ginagamit upang makontrol yung network traffic. Siya yung siya yung nagpe-permit at nagdi-deny ng network traffic depende sa role na i-assign natin. So para maintindihan natin siya is try natin ngayon ay ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya gawin. So since yun nga ano na natin yung basic configuration, punta na tayo sa ating VMware. Ayan. Paano natin malalaman nga pala yung ating server address? So para malaman yung server address natin, type muna natin get sysint physical. Ayan. Ayan. So, yung ating address is 192.168.1.39. So, punta tayo sa ating network. Type lang natin 192.168.1.39. Natatandaan nyo, gumawa tayo ng user account dito. So, yun yung ilalagin natin. Password is admin. Tayin lang natin. Ayan, admin. Close lang natin. Then, later na lang natin i-set up yan. And kung kung nare-recall ninyo sa ating last topic is kinonfigure din natin yung firewall natin para ma-access nung ating virtual machine, yung OS natin sa virtual machine, yung ating Fortinet server. So dito, ito yung kinonfigure natin. Nilagyan natin static router na 10.10. So ngayon, for testing purposes only, yun lang gagamitin natin. Itong gagamitin natin na test subject na computer. So, paano nga ba mag-set up ng firewall policy? So, doon pa rin tayo. Kung nung last, inallow natin yung PC na ma-access yung ating server. Ngayon naman, try natin mag-deny ng isang website para ma-demo natin yung network policy natin. Ayan. Tayo dito, policies and firewall. Wait lang, loading pa guys. Load lang natin. Medyo mabagal lang siya. Or para dito na lang natin i-try. Para safe. Yan dito. Dito na tayo mag-login. Since inallow naman natin siya sa makaka-access din yung ating Fortinet dito. Yan. Medyo mabagal lang konting pasensya lang guys. Medyo mabagal lang ang ating pag-load ng server. Ayan, ito na pala, nauna na pala to. Since dito nga, ano na tayo ng access policy, which is yung ating rules dito is yung i-allow yung ating OS sa ating VMware na maka-access dito sa ating server. So ngayon naman gagawa tayo ng policy para naman i-deny yung specific website. Like ano bang magandang i-ano natin is kunyari ChatGPT gusto nating i-deny. So para i-test muna natin kung nagana yung ChatGPT dito. Ayan, chatgpt.com. Ayan, search lang natin. Ayan, so nagana naman yung ating ChatGPT. Makakaano siya. So try natin siyang i-deny gamit yung ating firewall policy. So rate nyo lang uli. Like katulad nung huli. Then pangalan lang natin is yung block GPT. Ayan. Okay. Interface, same lang din ulit. LAN ang incoming. And 1 yung ating outgoing interface.
Then yung source natin is yung kung saan manggagaling yung ating network. So, since ang ating test subject is yung PC yon, yung PC sa VMware is ito yung gagawin natin kung saan siya nakalagay. Ito yan. Ito yung network address nung na PC dun sa ating VMware. So, ito yung gagamitin natin. So, dun tayo magse-search kasi. Tandaan nyo, ito yung source. Yan. Then sa destination naman, ano yung i-access natin na specific na ano na address. So, create tayo ng bago since ang gusto nating i-block ay yung ChatGPT. Yun ang ilalagay natin, ChatGPT. Ayan. Then dito, babaguhin nyo to. Gagawin nyo yung FQDN purely qualified domain name. Then, tatype nyo lang dito yung domain name nung ChatGPT. Kung na gusto natin i-block, chatgpt.com. Ayan. Okay lang natin. Ayan. Then, ano ba nga yung gagawin natin? Sorry guys. Ayan. ChatGPT. Ayan. Then, ito. Service sa all. Accessible sa all. Then, kung sa nung last is, ang ginawa natin doon sa ating VMware na computer is inallow natin siya para ma-access ng server ng Fortinet. Ngayon naman, i-deny naman natin yung yung ating ah, ChatGPT. Yan, o ano lang natin yan. Okay. Log violation traffic. Ayan, okay. Then, ano lang natin siya. So, naka-enable na naman siya. I-ano lang natin. Is ang gagawin natin dito kasi, ang access list or firewall policy ay gumagana in order. So, kung ang una natin ay is i-accept natin yung is accept natin yung kung yung mga network traffic sa LAN internet natin. So, hindi gagana yung ating network policy. Pero kung ang gagawin natin is iuuna natin to, i-deny muna natin yung ating yung ating policy. I-deny muna natin yung ating yung i-deny muna natin yung specific na address or destination is bago natin i-accept yung ibang protocol is yan, gagana yung Blockchat GPT. Pero kung ito ang ilalagay natin, hindi yan gagana. So, ito muna tayo. Para mapakita ko sa inyo, ayan. So, kung ito inuna natin, so, uli natin yung chat GPT. Saan na ba yun? VMware. So, choose uli natin kung gagana ba yung chat GPT na yan. Ayan, so hindi na siya nagano, naglo-loading na lang siya. Ayan oh, ano na siya, naka-block na. So pero kung ang gagawin natin is balik tayo dito, ito ang iuuna natin. Ayan, LAN internet which is ang kanyang policy is accept. Ay magano siya, maglo-load ng ayos yung GPT natin. Kasi nga, in-accept naman natin siya eh. Ayun oh, naglo-load agad. Pansin nyo kanina, ayun oh, naglo-load ngayon. Pero kanina, ano lang siya, yung loading lang. So, para may demonstrate ko sa inyo ng ayos, i-reset natin. Ayan. Punta tayo dito. Firewall policy uli. So, dito pala guys. Iyon na natin tong Blockchat GPT. Ayan. Then, punta tayo dito. Search natin yung GPT. GPT. Okay. Or para mas ma-convince kayo is gamit tayo ng ng CMD. I-ping natin yung ChatGPT kung nagana pa siya. Kung accessible pa ba siya. So, ano lang natin. Command prompt. Or Windows R. CMD. Yan. Ping natin yung ChatGPT kung nagana pa siya ngayon. Pero sa kita naman natin yan, visually, hindi na siya nagana. So, ping chatgpt.com kung ano ba siya. Kung may packet ba siyang nare-receive. Ayan o, request timeout na siya. Kasi nga, blinak na natin po. So, try ulit natin. I-allow yung ating chat GPT. Kung makaka-receive pa siya ng ayan. Yan na natin save. Yan ulit natin siya. Ping ulit natin kung gagana. Lang guys, medyo mabagal. Ayan. Ping natin.
Kung may ayan, may packet na siya. So gano'n lang 'yun, gano'n lang yung firewall policy natin is ang summary niya is, ang purpose niya is i-control yung traffic natin, siya yung nag-a-allow at nagde-deny ng traffic depende sa, admin kung anong gusto niyang i-block or i-allow sa isang network. Yun nga, para malimit lang natin yung access nung user sa isang network. So yun lang guys, salamat.